Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon sa Calawag, Quezon. So new property na naman po tayo mga kabisland. Yan. So ito pong property na ito mga kabisland ay nasa almost 2 hectares po siya. Ano po? Yan. So makita po ninyo flatland po siya. And ang maganda po dito punong-puno po siya ng tanim, ano? So ito pong property ay may kasama na po siyang bahay. Yun po siya. So mamaya tingnan po natin. So makita po ninyo meron pong mga puno po ng mangga, ano po, o ng Indian mango. Yan. So ito daw po ay almost nasa 20 plus ano po na puno po ng Indian mango. Yan, sobrang dami. So may mga nyug din po siya, may mga bagong tanim, and meron na rin po siyang mga takaran, ano. So mapansin po ninyo dito mga kabislan, napakaganda dito. So punong-puno po siya ng mahogany. So more or less nasa 150 na puno po ito ng mahogany mga kabislan. So sariling tanim po nila yan. Kaya sobrang ganda. So nakita nyo po may mga bagong tanim din po ng mahogany. Ano po? Then meron po ditong ilan din na mga hardwoods. Ano po? Yan, makita po ninyo. So napakaganda dito mga kabislan kasi pantayan po siya. Yan. So and yan, meron pong mga puno din po ano ng lokban. Ano po? Yan. So kita naman po ninyo may mga duhat. Yan. So ito po yung harapan ng bahay mga kabisland. Yan, nakita naman po ninyo nakaano po siya, naka Carabao grass kaya ang linis tingnan. Ano po? So bali ito yung taniman po nila ng mga puno. So may mga garden na rin po dito mga kabisland. Yan, tulad po nito. Yan, ito po yung taniman ni tatay ng ni seller po ng gulay. Yan, sa part na to. Ano po, so meron po siyang mga ampalaya. Yan, so may mga bayabas. Yan, sobrang ganda. So ito makita nyo po dito. Yan, punong-puno po ng tanim, ano? Ito, malaking hardwood po ito. Yan. So flatland po ito mga kabisland, ano po? Kaya talagang marami po kayong pwedeng gawin. Yan, dito sa property na to. So ito yung taniman po nila ng gulay. Yan, makita po ninyo. Ganda. Tataba po ng tanim dito. Okra. Yan. So may mga puno din po ng guyaba, no? Ito po siya. Ano po? Yan, sobrang ganda nito mga kabisland, ha. So meron din po malaking puno ng kawayan dito. Ito, ano po? So kung kayo ay magagawa ng mga kulungan ng hayop, yan, pwede po kayong gumawa. So kung gusto niyo gumawa ng panibagong bahay, ano po, so meron naman po dito itong mga mahogany. Yan, may mga malalaking puno na po ng mahogany. Pwede na kayong bumawas dyan. Yan, napakalaki ng puno po ng ano dito, ng kawayan, ano po. So sarap din po ng gulay niyan mga kabisland, yung labong. So tingnan pa natin dito. So ito mga kabisland, bali maglalakad lang po ng mga almost nasa 5 minutes, ano po, simula po dun sa Barangay Road. Yan, so malapit lang naman po siya. Then from Barangay Road po, mula papunta naman po ng National Highway, so mga almost nasa ano po siya, mga 7 minutes drive din, ano po. Yan. So yan, oh, dito mga kabislan yung taniman nila ng gulay. Yan. So kung kayo po ay manggagaling sa Manila area, so drive lang po kayo ng mga 6 hours, nandito na po kayo sa property. Yan. So ito po yung bakod na ginagawa po ni tatay na kambingan. Yan. Ano po. So ito po yung alagaan po nila ng hayop, kambing. Yan. Ito po siya. So napakaganda kasi malawak po siya. Ano, pantayan po yan. So yun, kung gusto po ninyo mag-alaga din ng kambing, baka kalabaw, so pwede po kayo dito magpadami. Even po yung mga native na manok, yan, baboy, napakaganda po yan dito. So ito po ay almost nasa ano lang po siya, no? More or less nasa 50 plus lang po siya na puno po ng nyog. Kakaunti lang po yung nyog.
So tamang pang ano lang talaga, pang gata-gata. Ano po, hindi pang benta. Kasi ang binibenta daw ni tatay dito is yung mahogany. O yun ang ginagawa niyang pambenta. So bali ito po yung bahay. Nasa likod po tayo ng bahay. Sobrang ganda rin po niyan. Ano, may cemented din po na bahay. Then may kulungan ng baboy. Ito po, kulungan ng baboy. Then may kubo. So maganda po dito mga kabisland, ano. Ito makita po ninyo, malinis naman, ano. So will maintain naman talaga po itong property. Ayan, may mga kambing po siya dito. Ito po siya, mga kambing. May bahay po siya ng kambing. Yan na po siya mga kabisland. Ito yung kambingan niya. Kambingan ni tatay. Yan. Ang dami po siya, oh. Eh, kubo na po yan. So kasama, hindi lang po kasama sa pagbili yung kambing, ano. So ito yung gate nung kambingan. Yan. So ito po siya lahat, ano. Napakaganda dito. So sa mga kabislan po natin, ano, na gusto talaga ninyo ay talagang farm talaga siya, ano po, farm lot siya na pwedeng hayupan, pwedeng gulayan, ano po, yan, tirahan. So pwede po ito sa inyo mga kabislan. Yan, sobrang dami po ng very productive yung property na to. Yan, pwede nyo pong paayos lang itong bahay na to. So cemented naman po siya, ano po, may sariling kuryente. Ang tubig po ni tatay dito ay deep well daw, ano po. So bumibili na lang po ng mineral sa labasan. Yan. So mayroong sariling signal, ano, yung sa ano, sa cable, ano po. Yan. May mga puno po ng kalamansi. Dito na po siya. Dami din. Ito, napakalaking puno rin po ng Carabao. Ano daw po ito, yung mango, eh. Yung malalaki talaga siya. May mga kakao, ano po, namumunga na din. So may puno ng santol. Napakalaking puno din po ng santol. Ito. Ano ba? Yan, sobrang ganda nito mga kabisland. So kung gusto po ninyo makita ito mga kabisland, pwede lang po, may message lang po kayo sa ating YouTube channel and Viber sa WhatsApp, ano po. So para schedule po natin ng tripping. So ito po ay hardwoods din po to, hardwood din po to. Ano po? Diyan. Napakataas. So ito po ay titled naman to mga kabisland. So walang problema, ano po, sa papel. So yan, may mga guyabano po dito, ano po, namumunga na din. Ito siya. Sobrang ganda po nito mga kabisland. Puro guyabano pala to. So siguro po estimated po nito, ang guyabano nito ay more or less nasa 15 puno. Ano po, yan, may mga namumunga na pong guyabano. Kasama na po yung kanina nating tiningnan. Siya, namumunga na po siya. May mga kalamansi. So simula po dito sa malinis na to yung property, ano. So bali nagpasukat kasi yung kabilang lupa. So ito na po siya, meron na siyang nakalagay na nylon. Kung makita po ninyo, yan na po yung pinaka property niya. Ganda nito mga kabisland, ano po. Sulit na sulit po dito. So ito po pala mga kabisland ay binibenta po ng may-ari 1.7 million. Ano po? So almost 2 hectares na lupa, flatland po siya. And meron na po siyang bahay. Yan. So kung kaya po ng budget nyo, ano po, so pwede po ito sa inyo mga kabisland. Anytime pwede na kayong lumipat. Ano po? So ang daming papapakinabangan po dito sa property. So reason bakit binibenta ni tatay yung property na to, kasi matanda na siya, may edad na. Ang gusto daw po niya ay yung hindi na masyadong lumalakad mula kalsada. So kaya po ay siya ay nagpapagawa ngayon ng bahay dun sa lupa niya, sa malapit sa kalsada. Ano po? So ito po ay meron naman po siyang right of way. Ganyan. So kaya wala pong problema. Actually naipapasok na ni tatay yung motor po niya. Ano po? Ano, na ano pa lang niya, kakaputol pa lang po niya ng mahogany. Siya. So halos talagang mga good lumber po yan mga kabisland. So pwede yung ibenta. Ano po.
Ay maganda po dito kasi may mga bagong tanim, din meron na rin mga maedad ano po na pwede na pong iputulin. Yan. So ito po yung bahay po niya. Napakaganda din po niyan ano. Cemented po 'yan. Concrete po siya no. Well, ito po pala mga kabislan yung puso ni tatay dito ano. Yan. So dito na siya kumukuha ng mga tubig ano po panghugas. Yan. So panglaba, panligo. Yan. Pangpainom, pampalinis ano po sa mga alaga niya. Yan. So maganda po at hindi naman po siya na tutuyan ng tubig na kahit na sobrang init. Ano po? Yan. So makita po ninyo, ganda po ano. So sa inumin tubig po ay maganda na lang kayo, bili na lang po kayo ng mineral water ano. Marami naman pong water refilling station dun sa may labasan. Yan, so bahay din po ng ano to, ng manok. Dito naman po yung sa baboy. So yun po lang po mga kabisland, hanggang dito na lang tayo. So pa-schedule na lang po kayo ng tripping. God bless po sa lahat and ingat po lagi.